Good morning, good morning, good morning. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, sa araw na to, sa buhay na kaloob niya uli sa atin. Tunay na mabuti ang Panginoon. Yan, bagong araw, bagong buhay. Praise God. All glory belongs to God. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Praise God. Start po tayo ng alas 8 sa ating pong morning devotion. Ayan. Andiyan po sa caption ng ating pong Bible reading ngayon. Ayan. And meditation from Luke chapter 11 verse 14 to 36, Awit chapter 77 verse 1 to 20, and Kawikaan chapter 12 verse 18. Yung aking no? Ito po nga yung aking caption. Hello po. Hello po, Pastor Brenda Paraino. Good morning po. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong morning Bible reading and meditation sa umagang ito. So I have here my Bible and notebook. Ayan. So, para po sa ating meditation, morning devotion, and ang ating petsa na ngayon ay 5. Ayan, ang bilis ng panahon. Naka-April na tayo ng 2025. Parang kailan lang. Ay New Year. Pero ngayon ay April na tayo ngayon. So, purihin ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng pagdakila. Hallelujah. Amen. Thanks, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Father God. Worship you, we honor you, we magnify you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Free to comment. Free po tayo na mag-comment sa ating pong comment section para po Nico James Freezer. Good morning. Good morning sa'yo. Praise
God. Hallelujah. We honor you, Lord. Kinikilala ka namin, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas ng aming buhay. Yes, O God. Hallelujah. At ikaw nga, Panginoon, ang tunay na karapat-dapat makatanggap ng papuri sa iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And so, tayo po ay magpasimula na sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. But still, tayo po muna ay lumapit, manalangin. Hallelujah. Oh Lord, thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. To God be all the glory. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Ito po. Ayan. So, isang So, purihin ang Panginoon. Ayan. Tayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Po. Oh God, yes Lord. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, sa iyong mapaging trono. Patuloy ka po namin kinikilala, patuloy ka po namin tinatanggap bilang sariling tagapagligtas. Patuloy ka po namin, Lord God, tinataas sa aming buhay. Patuloy nga, Ama, na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Ikaw ang Diyos, Lord God, na karapat-dapat na purihin, dakilaing sambahin. Ikaw ang Diyos na tunay nga, Ama, na nakakaalam ng mga bagay sa buhay po ng iyong sanilikha, Lord God. At ikaw ang may hawak nito, ikaw ang may kontrol nito, Panginoon. Lord, patuloy nga, Ama, na ikaw ang Diyos na kumilos at gumawa sa buhay po namin. Maghari ka, O God, sa aming mga buhay at patuloy, Ama, na pangunahan mo kami sa pang-araw-araw na aming nararanasan, sa pang-araw-araw naming mga pangailangan, sa pang-araw-araw naming Lord God na kinakaharap. Alam po namin, Lord God, na ikaw ang Diyos na nagsabi na huwag kaming mag-alala sa araw ng bukas dahil hayaan namin, Lord God, na mag-alala ang araw na yon, Panginoon, dahil tunay nga, Ama, na sa bawat araw ay ikaw ay sapat, ikaw ay tunay na
mapagpala. Ikaw ang Diyos, Lord God, na kumakatagpo ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na tunay na dakila, Panginoon. Lord, sa oras na to, dinudulog po namin ang aming sarili. Kami nagpapakumbaba at tumaharap sa iyo ng nagpapalinis sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagagawang mga pagkakamali. Lord, patawarin mo kami. Iyo po patuloy na hugugin ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa katwiran, ayon sa kayong kabanalan, Panginoon Lord God, at patuloy mong linisin ang aming mga puso upang maging karapat dapat itong matamnan ng iyong mga salita na buhay. Hallelujah! Sa iyong salitang banal, sa iyong salitang katotohanan, na siyang patuloy nga Ama na nagbibigay daan po sa amin at nagtuturo po sa amin kung paanong mamuhay sa iyong kalooban. Kaya Lord God, sa oras na to, Lord God, patuloy ka po namin tinataas, patuloy ka po namin lululhati, Lord God, at ikaw ang Diyos na patuloy na magpala nito, Panginoon Lord God. Kailangan ka po namin sa aming mga buhay. Kinikilala ka po namin bilang ikaw nga o Diyos, ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa iyo, Lord God, kundi sa pamamagitan mo. Kaya Lord God, patuloy ka na kumilos. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na mag-reveal. Ikaw ang Diyos na po namin, Panginoon Lord God, at makita nawa ikaw ang Diyos na nangunguna po sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay nga na dakila ka, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na nag-iingat, nagmamalasakit, Panginoon Lord God, at patuloy na nakatangyaw mula dyan sa kalangitan patungo dito, Lord God, sa lupa. Kaya nga, Panginoon, hallelujah, patuloy po namin entrust sa iyo, Lord God, ang aming buhay. Patuloy po namin, Lord God, hallelujah, nilalagak sa iyong presensya, Lord God. We invite your presence, Lord God, sa pamagitan ng banal na Espiritu na patuloy na gumagawa sa aming buhay, nanahan, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, reveal unto us, Lord God, at patuloy, Ama, na ikaw ang Diyos na magpahayag, Panginoon, Lord God, ng lahat ng bagay na pwede po namin magawa, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Ilayo nyo kami sa anumang kasamaan, ilayo nyo kami sa anumang kapahamakan, ilayo nyo kami, Panginoon God, sa sakit karamdaman, ilayo nyo kami, Pang Lord God, sa gawa ng mga kaaway, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, patuloy nga, Ama, na ikaw, O Diyos, ang patuloy, Ama, na magdala po sa amin sa iyong kalulhatian, Pang Lord. Sa araw-araw ng buhay po namin, wag po namin makalimutan, Lord God, na ikaw ang Diyos ng aming buhay, na ikaw ang Diyos sa karapat-dapat na makatanggap ng papuri, Panginoon. Wag po namin makalimutan o wag makaligtaan na basahin araw at gabi ang iyong mga salita hanggat kami ay may buhay, hanggat kami ay may lakas, Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na ito po ay aming patuloy, Ama, na yakapin, mahalin, bigyan ng panahon, oras, Panginoon Lord God, na sapagkat ito nga, Panginoon Lord God, ang bagay na magagawa nga lang po namin sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon. Kaya Lord God, hallelujah, maraming salamat sa pagkakataon na iyo pong pinagkakaloob po sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa lahat ng aming pong mga pinagdadaanan, sa lahat po ng mga problema, mga testing and trials, Lord God. Lagi kang nakasubaybay, lagi kang nagbibigay po sa amin ng kaparaanan kung paano mo namin ito mapagtatagumpayan. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Tunay ang iyong kabutihan ay walang hanggan. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, Lord God. Salamat sa bagong araw, salamat sa bagong buhay, salamat sa buong magdamag na iyong pag-iingat, proteksyon, Lord God. Kami nakapagpahinga ng maayos at kami ay nagising na malakas, Lord God. At patuloy nga na ang pagkakataong ito, Lord God, ay tunay na ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, at pinupuri ka po namin. Maraming salamat sa bawat isa, Lord God, na buhay na iyo pong kaloob, Panginoon. Lord, tinataas ko po ang oras na ito, Panginoon, sa aming pagbabasa ng iyong salita, Lord God, sa pagbubulay-bulay, patuloy kang mangusap, patuloy kang mag-reveal. Salamat sa pagkakataon, Pang Lord God. Hallelujah. Patuloy na ikaw ang Diyos na maghari, Panginoon. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming pang tagapagligtas. Amen and amen. You go up to Mommy. Come on. No, that's not here. Not here. Not here. Oh, that is, hearing the word of God. Also, Joanna. 1, 2, sit here. Quiet girl, ha? You want to read the Bible? Ha?
Do you know how to read na? Ayaw go to mommy na yung eat na doon. Hello po. Yes. Hello. Good morning. Praise God. Praise God. Praise God. Say praise God. To God. To God. To God. Be all the glory. Ayan. Good morning, classmate Donna. Ayan, eto na naman tong ubing na to. Gugulo. Sige, you go up na dapat. You go out to mommy. Itataas ko lang po ito. Wait lang po. Ay, you get your sleeper over there. You get your sleeper there. Then you go to Jaylan. Come on. You go to Jaylan now. Yes, you go to Jaylan. Come on. You go. Get your sleeper over there. You sing a song na lang dun. Sing a song to mommy. Oh, good morning, mate. Morning, baby. Good morning daw to Tita Donna. Good morning, Tita Donna. Say good morning to Tita Donna. Oh? Wait niya lang po, mga kapatid. Hello po. Ay, may tao doon ako. Who is that? So ayan po, mag-start na po tayo sa ating pong Bible reading. Praise God. To God be all the glory. Purihin ang Panginoon. Yes. Ayan, kung meron po kayong Bible sa inyo na hawak, no? Sa mga nasa bahay, yung iba, mga nasa school na, no? Yung iba, Saturday ngayon, wala namang pasok yung high school. Mayroon lang mga ibang mga activities ngayon. So, yan. Makisabay po kayo sa akin sa ating pong Bible reading and meditation. Iba, nasa work. Merong mga work ng Saturday. Ano po? At yung mga may mga business. Yan, for sure. Nasa kanilang trabaho. Iba, nasa farm. Ano po? So, purihin ng Panginoon. So, punta na po tayo sa ating babasahin. Ano po? Mula sa Lucas chapter na tayo. Ano, chapter 11 verse 14 to 36. Ayan. Sama-sama po tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Ayan natin na ang Diyos ang magpaunawa sa atin at patuloy na magbigay ng karunungan at patuloy na tanim sa ating mga puso. Ayan. Sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi dito, si Jesus at si Beelzebub. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang makapagsalita ito, ang mga tao ay namangha o humanga kay Jesus.
Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Okay? Pwede ba yon na ikaw na pinuno ng demonyo, palalayasin mo ang demonyo mo? So, tignan po natin. May mga nagnanais na siya'y subukin, kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamayan ay babagsak, at alinmang sambahayan sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Tama naman po, no? So sabi dito, sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub, sa kaninong kapangyarihan kaya nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Okay? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? So, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang ari-arian. Okay? Kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang tao higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Tama po, ano po? Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Purihin ang salita ng Panginoon. Verse 24, tuloy po muna natin bago tayo magbigay ng pangunawa. Kapag, sabi dito, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, okay, babalik ako sa bahay ng aking galingan. Sa pagbabalik niya ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritu mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Purihin ang salita ng Panginoon. Ang tunay na pinagpala. Verse 27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nabuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Purihin ang salita ng Panginoon. Verse 29, sabi nito, hinanapan si Jesus ng palatandaan. Yun ang title. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Okay, alam natin kung anong nangyari kay Jonas. Ayan, mapag-aaralan po natin yan. Okay, kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninibe, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, nabasa na naman po yung salitang paghuhukom, no? Darating po tayo dyan. Pag tayo po ay, haharap na sa Panginoon.
Okay? Sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit pa sa dakila kaysa kay Solomon. Matindi, no? Mayroong isang reyna na pumunta pa sa malayong lugar para lang makapakinig at makatanggap ng kapahayagan ni Solomon. Pero higit sa kay Solomon ang naparito nga walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo lahat lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ayan, katunayan po na tunay nga na dakila ang ating Panginoong Hesus kaysa kay Jonas. Verse 33 to 36, hanggang dito po tayo tatapos sa Lucas. Sabi dito, ang ilaw ng katawan. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kayo'y ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata, ang iyong ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at wala pang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Yan po ang from Lucas chapter 11 verse 14 to 36. Punta naman po tayo sa awit. Ayan, babasahin po muna natin kasi medyo parang mahaba yung ating mga babasahin. Saka natin babalikan para po bigyan ng panghunawa at ipahayag ng salita ng Panginoon, ipahayag ng Panginoon ang kanyang salita sa bawat isa po sa atin. So, sa awit na po tayo. Pasinin niyo po, nakakailang verse, chapter na po tayo sa awit. From chapter 1 to chapter 77 na po tayo. Ang awit ang pinakamahaba na mga chapter sa book sa aklat ng Biblia from Old Testament to New Testament. Kaya nasa chapter 77 na po tayo. So, sabi dito, kaaliwan sa panahon ng bagabag. Ayan, kung tayo po ay nababagabag, kung tayo po ay maraming mga alalahanin at problema, makakatulong po sa atin ang salita ng Panginoon. Sabi dito sa Diyos, sa verse 1, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Ayan. So para dinggin pala ng Panginoon ang ating pong daing, ang ating pong saloobin, ang ating pong bagabag, ay talagang ilakas po natin matinding pag sumamo sa Panginoon. Verse 2. Ayan. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag, hindi ako napagod, dumalangin ng magdamag, ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing, ako ay nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Verse 4, Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa, hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi, ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Puro question mark, no? Andun yung kanyang pagtatanong, andun yung kanyang
pagsusumamo sa Panginoon. Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyong kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hinirang mo'y natubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula pa sa ulap o sa mga mga ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin nanggaling ang mga kulog. Nakatulad ay palasong sumisibat sa palibot. Verse 18 to 20. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot, ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw na sansinukob, pati mundo ay nayanig na parabang natatakot. Verse 19, ang landas mong dinara ay malawak na karagatan, ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Verse 20, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan, si Moises at si Aaron yaong iyong naging kamay. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. So punta na po tayo sa Kawikaan chapter 12 verse 18. Verse 18 na po tayo. Pampasin niyo sa Kawikaan, verses by verses po na ating pong kasama dun sa morning devotion. Sabi nito, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Yes, purihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan po ang ating Bible reading from Lucas chapter 11 verse 14 to 36, and then Awit chapter 77 buong chapter, at sa Kawikaan chapter 12 verse 11. Tunay nga po na ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Katulad po ng mga kutsilyong matatalas, pag ginamit mo to sa mga bagay na nasa paligid mo, even lalo na sa mga pinagagamitan nito, pag ikaw ay naghihiwa sa kusina, lahat yan, nakaka-cause ng hiwa. At the same time, talagang nabe-break niya yung isang solid na bagay. So, ganyan po katalas ang pananalita na pwedeng makasakit ng damdamin ng tao, pwedeng makasugat, pwedeng makapagdulot ng sama ng loob, galit, at makapagdulot po ito ng hindi maganda. Pero kung ang pananalita po natin, sabi dito, ay magaganda ang ating pong nababanggit, ito po ay nagdudulot ng kagalingan. Ito po ay nagdudulot ng kagaanan, nakapagpapagaling ng sakit ng kalooban, nakakapagpagaling at nakapagpapaganda ng mundo ng isang tao. So, gamitin po natin at patuloy po natin, Lord, patuloy po tayo makapagpahayag ng magagandang salita, lalo na po salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Panginoon, kung may papahayag po natin, ito po ay nagbibigay buhay. Sabi ng salita ng Panginoon from Romans chapter 1 verse 16, huwag natin ikakahiya ang salita, sapagkat ito, sabihin doon, ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, na ikaliligtas ng lahat ng tao. So ibig sabihin, makapagbibigay ito ng buhay, makapagliligtas ito ng mga buhay ng tao na tunay na walang
kaligtasan, tunay na ligaw, tunay na punong-puno ng kasamaan, mababago niya yung buhay ng tao kapag siya po ay nakapakinig ng kapahayagan mula sa salita ng Panginoon. At kung magagandang salita ang makapagbibigay, malalabas sa ating mga labi, ang makapakikinig ay tunay na mapagpapala at mapupuno ng kagalakan. Napakasarap naman po kasi talaga na tayo po ay makapakinig ng magagandang salita, na magdudulot po sa atin ng encouragement, motivation, inspiration, at the same time ng kalakasan. Ayan. So dapat yan po ang laging lumalabas sa ating mga labi. Ayan. Mula sa Kawikaan chapter 11 verse 18. Wag tayong magpahayag ng makasasakit sa iba. Alam nyo, sa tuwing tayo po ay nakapagpapahayag ng masakit sa iba, bumabalik po sa atin yun. Pag nakita po natin nasaktan sila, pag nakita po natin na talagang nahirapan sila, at the same time nagdulot sa kanila ng sama ng loob, sa atin din, magdudulot po ng sama ng loob yun, magdudulot po ng sakit ng kalooban po sa atin yun. Dahil tunay na pag ang isang tao umiibig sa kanyang kapwa, hindi niya gugustuhin na masaktan ang kanyang kapwa. Ganyan po ang dapat na maranasan at maramdaman po natin sa kanila. Pero pag ikaw, ang puro pananalita sa iyo ang pananalita mo ay puro masasakit, puro pangit, so yun ang laman ng iyong puso, at yun ang sa totoo lang babalik sa atin yung ating pong mga itinatanim, ang ating pong mga ipinapahayag. Parang kailan lang sinabi doon, aanihin natin ang mga sinasabi natin, ang ating mga ginagawa. Kaya kung gusto mong umani ng magagandang bagay, magpahayag ka, magsalita ka ng mga magagandang bagay. Amen? Purihin ang salita ng Panginoon. Kung pupunta naman po tayo sa chapter 77 ng awit, pabalik naman tayo ngayon. Kung pasinin po natin dito, andito yung panahon na kung saan ay makakaranas ka ng kaaliwan sa oras ng kabagaban. Kabagabagaban. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa bagay na to, wala tayong ibang malalapitan na tunay na maaasahan kundi ang Panginoon. Meron man tayong mga kaibigan, meron man tayong mga kilala, pamilya na minsan na pagsasabihan ng ating mga problema, na paglalabasan ng ating mga sama ng loob o anumang mga paghihirap na nararanasan. In fact, ang pamamaraan ng Panginoon ay ikaw ay matutong magpahayag. Hindi lamang sa tao na nalalapitan mo, kundi mismo sa Panginoon. Ito ay isang pagpapakita mula sa chapter 77 na meron tayong matatakbuhan at malalapitan, na kung saan tayo ay marirestore ang ating pong kagalakan, marirestore ang ating kalakasan, marirestore yung magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kung papansinin po natin sa ilang mga verses mula sa verse 1 hanggang sa verse 17, hindi siya tumigil sa pagbubulay-bulay doon sa kagandahang loob, doon sa kabutihan, sa kapangyarihan, sa mabubuting bagay na ginawa at plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung saan sa kabila ng kanyang naranasan, hirap, pasakit, dahil hindi nga niya naranasan na kung saan na merong tao na tumulong sa kanya, merong mang tumulong sa kanya pero nasasangkot sa kaguluhan ng kanyang buhay. Yan po ang naranasan po ng Haring David. Hanggang sa siya nga po ay tumira sa ilalim ng yungib ng kuweba. Pero gayon na lamang ang kanya pong pagtitiwala, paniniwala, at gayon na lamang ang kanyang pag-asa sa Panginoon, na sa tuwing siya po ay tumatawag at patuloy na lumalapit, patuloy na nagsusumamo, patuloy na inaalala yung kabutihan ng Panginoon, nakakaranas siya ng kaaliwan, nakakaranas siya ng kalakasan. Kaya sa bandang huli po from 13 to 20, kung paano na lang niya na palaging inaalala ang kagandahang loob ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga alam niyo po kung ano naranasan ng Panginoon ni Haring David sa Panginoon, sa kabila ng kanyang paghihirap, na siya po ay talagang tinangkang patayin, at the same time dulutan ng mga pasakit dahil nga sa kanyang paghihirap,
nakita pa rin niya ang kagandahang loob ng Panginoon at naranasan niya. Alam niyo po, that time, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? From nothing into something, na kung saan siya po ay mula sa pagkaalipin, mula sa pag-aalaga ng tupa hanggang sa pagiging alipin sa templo, hanggang siya ay sa kaharian ng Parao, hanggang siya po ay naging hari na. Ganda ng proseso, hanggang siya ay naging hari, siya ang iniluklok ng Panginoon bilang manguna, tagapanguna doon sa kaharian. Kaya nga po, ganun na lamang ang kabutihan ng Panginoon sa kanya. At hindi na waglit. Ito po ang pasinin natin, araw, gabi, at lagi niya po, sabi dito, lagi niya pong pinagbubulay-bulayan sa kanyang diwa, sa kanyang isipan, sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, kahit nasan siya, lagi niyang inaalala ang Panginoon. Sapagkat sabi niya nga po dito, lagi niyang nakikita kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang buhay, sa kabuuan ng kanyang naranasan sa mga paligid niya. Kaya nga, pinahayag niya dyan, kung gaano kabuti ang Panginoon, yung daan ng Diyos na banal, ang Diyos na walang makapapantay, ang Diyos na kahanga-hanga, ang Diyos na dakila, ang Diyos na manunubos, ang Diyos na siyang nagpasibol, ng mga halaman, siya ang andyan lahat ang katunayan. Sabi niya sa verse 20, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Siya ang nag-alaga, siya ang nagmahal, siya ang nag-aruga, siya ang nagpakain. So, purihin ng Panginoon at may ginamit siyang mga kamay, walang iba kundi si Moses at si Aaron. So, may gagamitin ng Panginoon para po tayo ay putin sa ating mga pangailangan dahil tayo ay kabilang sa kanyang kawan na kung saan inilagay doon para makaranas ng biyaya at pagmamahal at pag-aaruga at pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ayan, purihin ang salita ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Kaya meron tayong malalapitan, meron tayong mapagbubuhusan ng ating pong mga alalahanin, bagabag, ang nararanasan natin araw-araw. Andiyan ang Diyos na handang makinig, handang tumugon, handang kumilos sa bawat buhay po natin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi kailanman tayo nag-iisa. Purihin ng Panginoon. Good morning po, Ate Mayat. To God be all the glory. Salamat po sa iyong pag-share ng ating pong live. Ayan, patuloy po tayo. Punta naman po tayo sa Lucas chapter 11, verse 14 to 36. Tunay na mabuti ang Panginoon. Tunay na dakila ang Diyos sa ating buhay. Ayan. Alam po natin na hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Ayan, wait lang po. Sana. So, verse 14 to 36. Napatunayan natin dyan sa unang verses natin na binasa from 14 to 23. So, hindi pwedeng palayasin ng demonyo ang kanyang sarili. Walang ganon. At the same time, pag ginawa niya yon, hindi siya maghahari. Hindi siya maghahari. Kaya, hindi pwedeng ang kakayanan, ang kapangyarihan at karapatan ng Panginoon ay manggaling sa demonyo. Okay. So, sinabi niya dyan, ang kanyang kapangyarihan ay mula sa Ama. Okay? Kaya nga, sabi dito, okay, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. So, punta po tayo doon So, ibig sabihin, pag ikaw po ay kakampi ng Panginoon, okay, hindi ka kalaban. Ibig sabihin, pagkakampi ka ng Panginoon, isinisiwalat mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Hindi ka kontra, hindi ka lumalaban, hindi ka nagpe-persecute, hindi mo siya binabato ng masasama. Okay? At
ikaw ay kasama ng Panginoon, dapat nag-iimpok ka. Okay? Hindi ka nagkakalat. Ano? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka dapat nakakakitaan ng isang kasamaan, no? Ng isang masasamang ginagawa ng isang diablo, okay, na isang demonyo, ng isang pinaghaharian ng kaaway. Ano po? So ibig sabihin, dapat ikaw ay nag-iimpok o nag-iipon, at the same time ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ginagawa mo yung ginawa ng Panginoong Hesus na patuloy na kasama doon sa pag-iipon ng kanyang mga kawan. Ano po? Hindi pwedeng ikaw ay nasa kawan ng Panginoon, na ang gagawin mo doon ay magkakalat. Magkakalat. So, ibig sabihin, pag nagkakalat ka, hindi ka kasama, hindi ka kabilang, hindi ka kakampi. Kundi dapat ikaw ay maging kakampi na kung saan gumagawa ng mabubuting bagay, katulad po ng ginagawa ng ating Panginoon. So, yan po At isang bagay, maunawaan po natin sa verse 24 to 26, ang sabi diyan, kung merong isang tao na pinagaling ng Panginoon at pinalayas ang demonyo sa kanyang pagkatao, siya nga ay malinis na, siya ay bago na, at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Ngunit, kung hindi mo ginawa na ikaw ay mamuhay sa kalooban ng Panginoon, ginawa mong tigang na naman ang iyong sarili, hindi mo pinunan ng salita ng Panginoon. Good morning, Luigi. Kung hindi mo pinunan at hindi mo pinaghari dyan ang Panginoon, babalikan niya ng diablo, babalikan niya ng demonyo, kung saan hindi lang isa, kundi nagsama pa siya ng 7. Sabi niya po dyan, nagsama pa siya ng 7 demonyo na siyang mananahan dyan sa iyong puso. Kaya nga, pag tayo po ay nilinis, binago, at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, mamuhay na tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga, dapat punan natin yung ating puso ng kapahayagan, salita ng Panginoon. Punan natin ang ating buhay na nagnanasa sa Panginoon. Yan po ang makakapuno sa atin. Dahil pagka hindi po natin pinananahanan dyan ang Panginoon, pag hindi natin pinunan yan ng salita ng Panginoon, ang pupuno niyan ay ang diablo, ang pupuno niyan ang demonyo, ang pupuno niyan ay ang masasamang bagay o ang hilig ng Panginoon. Ayan. So, kinuha ni baby ang kanyang bangkuan at mukhang may dala ring book. Ayan. Magbabasa din siya. Magla-live din siya. What are you doing here? Why did you get your chair and book? What are you going to do? Are you going to read your book? Okay. Just behave yourself, Quiet, Okay, so yan po, sabi po ng salita ng Panginoon, ayan, so merong pag-alagalang masamang espiritu kung saan naghahanap ng lugar, naghahanap ng mapupunan, naghahanap ng kanyang matitirhan. Ayan. Well, kung papansinin niyo po kung paanong ang Diyos ay nagpapalayas ng demonyo doon sa mga tao, ibig sabihin ang tao ay pwedeng panahanan ng diablo. Ang tao ay pwedeng pagharian ng demonyo at siya ang manguna sa buhay mo. Yan po ang realidad. Kaya nga pag ikaw ay malayo sa Panginoon, pag ikaw po ay hindi tumatanggap ng pagtutuwid, ng aral at ng pangaral ng Panginoon, malibang ikaw ay pinananahanan ng diablo, ng demonyo, malibang ikaw ay pinangungunahan ng demonyo, kaya ayaw mong tumanggap at maniwala sa Panginoon, mag-ingat ka. Malibang hindi lang isang diablo o demonyo ang nasa iyo, kundi pati 7 espiritong masasama. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kayang-kaya niyang palayasin ng diablo, ngunit huwag mo nang hayaan na maging empty yan. Ang puso mo, punuin mo ng pag-ibig, pagmamahal,
Punuin mo ng pag-aaruga ng kapahayagan ng salita ng Panginoon nang sa ganon hindi na mapanahanan ng dyablo yan. Okay? So, yan po ang katunayan yan. Nawa maghari ang Panginoon sa bawat isa po sa atin upang hindi makapasok ang 7 diablo. Okay? Ang 7 masasamang espiritu sa ating pong buhay, sa ating pong sarili, sa ating pong puso't isipan. At upang sa ganon, ang Diyos ang manahan dyan. Amen? Yan po ang verse 24-26, verse 27 to 28. Tunay nga po na higit na pinagpala, tunay na pinagpala. Sabi dito, may mga taong nagpahayag, tunay na pinagpala daw ang nagpanganak kay Jesus, which is ang Mariang Birhen. Pero anong kapahayagan ng ating Panginoong Jesus? Sabi niya po dito, higit na pinagpala ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yan, purihin ang Panginoon. So, tunay na pinagpala po ang mga nakikinig at tumutupad nito. Hindi lang basta nakikinig. Nakinig. Pumasok sa kabilang tenga tapos lumabas sa kabilang tenga. Walang katunayan. Walang magpapatunay doon na tunay tayong pinagpala. Dahil ang tunay na pinagpala, hindi lang huminto doon sa nakikinig, kundi doon sa mga tumutupad. Tunay na pinagpala, compound yun, magkasama yun. Pagka may napakinggan ka, dapat tumupad ka, dapat gumawa ka. At pagka nangyari yun, tunay na pinagpala ka. Amen? Verse 29 to 32, ayan po, katunayan, at palatandaan na nangyari ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Jonas na siyang lingkod ng Panginoon na pinapunta sa Ninive para ipahayag ang kanyang salita at ang mga tao doon ay nagsisi. Tunay na mapalad ang mga taong nagsisisi kaysa doon sa mga hindi nagsisisi. Okay? Kaya nga tunay na makapangyarihan ang Diyos na ating tinanggap, kaysa doon sa kay Haring Solomon, 'di ba? Okay. Tayo kinikilala natin, tayo pinapansin at binibigyan natin ng panahon ang salita ng Panginoon, ang salita ni Solomon, pero higit ang kanyang salita, higit ang salita ng ating Panginoong Hesus na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? So, yan po ang palatandaan. Galing yung baby na ito. Okay, amen. So, verse 33 to 36, ang ilaw ng katawan. So, ang ilaw ng ating katawan, walang iba, ang ating, basahin natin, walang nagsindi ng ilaw upang itago sa ilalim na iyon. Yan nga po, So, ang ilawan ay nilalagay sa tamang lalagyan upang maliwanagan ang kapaligiran. At kung ikaw, nasa iyo ang ilaw, walang iba kundi ang Panginoon, ay ikaw ay magliliwanag, na tumatanglaw, sa lahat ng lugar. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya magliwanag po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang ilaw na naghahari po sa atin. Amen? Amen? Amen. May taga-amen ako dito. Sabihin, purihin ang Panginoon. Maliit pa lang to. Share ko lang. Maliit pa lang to. Nagpipray ako. Nakataas ang kamay ko. Pati siya, nakataas ang kamay. Ganyan kabuti ang Panginoon sa baby niya. Gusto na rin niyang mag-live. Ayan, may dala-dala siyang book. Ayan, may dala-dala siyang book at magla-live na rin siya. What is the title of your book? Group a Lost Child? Ay. Jigat. Ayan, purihin po ang pagbabasa. Kapahayagan ng salita ng Panginoon. Natuto na naman po tayo pagdating po sa dapat po nating sa dapat pong maging resulta ng Panginoon sa buhay po natin.
yung kanyang salita, ano po, ay maging salita po natin dahil yan po ang katunayan na ang Diyos ay sumasa atin. Amen po. Sabi nga po dun sa kawikaan natin pong binasa, kung ating ang pananalita ay magaganda, mabubuti, at tunay na may buhay, magbibigay yon ng kagalingan, magbibigay yon ng kaligayahan, magbibigay yon ng kalakasan sa mga taong nakapakikinig. Amen? So, yan po ang ating pong gawin. At wag na po natin hayaan na maging empty ang ating puso, ang ating isipan sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. Wag na po natin gawing empty ang ating buhay sa pagkilala sa Panginoon. Dahil kung hindi natin kikilalanin ang Panginoon, sino ang iyong kinikilala? Ang iyong sarili? Anong magagawa ng iyong sarili? Kung hindi natin kinikilala ang Panginoon, anong iyong kinikilala? Ang kayamanan? Okay na. Stop. Behave. Ay, banana. Do you like banana? Wow. Banana. Ayaw niya sa ba? Okay na, let's go. Let's pray na, let's pray. Let's pray na daw. Hindi na. Hindi ka na kukunin ni Mami. Okay, so purihin ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ay dakila. Salamat po sa araw na to. Ayan po ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayong manangan. Patuloy po nating asamin at yakapin ang salita ng Panginoon. Sa araw-araw ng buhay po natin, huwag po natin kaliligtaan. Maging kaligayahan po natin to dahil yan po ang katunayan na ang Diyos ay naghahari po sa atin. Dahil kung ang Diyos ang naghahari sa atin, patuloy niya po tayong ililid patungo po sa Kanya. Patuloy niya po tayong pangungunahan patungo sa Kanya. Tayo po ay tutulungan niya para magawa po ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Sapagkat sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, praise God. Can you say praise God? Say praise God. Praise God. Amen. Panginoon, mayroong batang makulit, batang nangungulit, batang okay, let's pray na, let's pray. Taas natin ang ating mga kamay, raise your hands, let's pray. How to pray na? Ay, yung kamay ka na. How to pray. Show to them how to pray. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong salita, salamat po sa iyong kapahayagan, salamat po sa iyong kadakilaan. Lord, katulad ni Haring David, patuloy po kaming nananangan, Panginoon, patuloy po kaming mananahan sa iyong presensya, at patuloy po namin pagbubulay-bulayin ang iyong kabutihan, ang iyong pagkilos, ang iyong mga ginawang kamangha-mangha, ang iyong mga pagpapala po sa buhay po namin. Maraming salamat, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang Diyos na tumutulong po sa amin. Ikaw po ang Diyos na hindi nagpabaya po sa amin. Kaya Lord God, pagpalain mo kami sa araw na to. Patuloy na itinataas po at tinatanghal po namin ang iyong sarili, ang iyong pangalan, Pang Lord God, sa aming mga buhay, Lord God. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, Panginoon. At ikaw na po, Pang Lord God, ang maghari sa buong maghapon. We trust you, Lord God. We bless your name. We praise you, Lord God. We glorify, O God. We thank you, Lord. Salamat sa buhay ni Joanna. Bless mo ang batang ito, Panginoon, ng karunungan, pangunawa, ng iyong salita, ng katalinuhan, Lord God, ng talento sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Habang siya ay lumalaki, Panginoon, Lord God, siya ay sa iyo, Panginoon, at patuloy, Ama, na pagharian mo siya, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. We receive favor. We receive
Receive your blessing, Lord God. Wisdom and knowledge, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesus Cristo, Diyos Espiritu Santo. Amen. Say amen. Say amen na. Bye-bye na. Bye-bye. 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 God bless po. To God be all the glory. Ayan. Si Pastor Florantes Bustamante. Morning po. Yan. May batang makulit. May batang makulit. God bless po. Bye-bye po. To God be all the glory. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong magbigay at maglaan ng oras para po sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon at pagbubulay-bulay. Mag-meditate po tayo. Meditate po natin. After po nito, hindi po ako natatapos. Patuloy po natin binibigay ng oras. Bye-bye. Say bye-bye na. Say bye-bye to them na. Bye-bye. Bilis mo, bye-bye na tayo. Bye-bye!